of the 1.12 billion amount deleted, 750, dito tandaan nyo 750 million was diverted to a road concreting project in Barangay Alimsog, Santo Domingo, a small coastal barangay with around 337 families. The multi-lane road concreting project leads to the resort of former. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito, pag-usapan natin. Kasi, mayroong dalawang kongresista mga kababayan. Ang intindi nito mga kababayan. Dalawang kongresista mga kababayan na kung saan inilipat yung budget for 2025 mga kababayan, GAA, galing sa 2025 GAA, doon sa proyekto kung saan personal silang makabenefit dito mga kababayan. Kilala nyo ito? Sino ito? Ito pag-usapan natin mga kababayan. And then mag-comment kayo dito kung ano sa tingin nyo dito. At ito paborito nating kongresista ito mga kababayan ha? Paborito. Kilala natin itong lahat mga kababayan. Ito, tignan natin. May balita dito. Maiksi lang itong video natin mga kababayan. And then pag-usapan natin. Okay? Ito. Ayan. Kita nyo yan? Lawmakers accused of diverting funds mga kababayan. Kailan na ito? March 5, 2025. From Manila Times mga kababayan ha? Hindi ko to gawa-gawa mga kababayan. Baka sabihin nyo gawa-gawa ko ito. Hindi ko lang alam kung naibalita na ito ng mainstream media mga kababayan. Pero pagkakalam ko, ito yung unang nagbabalita dito mga kababayan. Itong The Manila Times. Ito. Alam nyo na kung anong lugar. Legazpi City mga kababayan. Ito, basahin muna natin. Okay. Ito. Legazpi City. Tabaco City Mayor Crisel Lagman has accused Bicol Party List lawmakers Elizalde Zaldico and Raul Angelo Gil Bungalon mga kababayan of diverting 1.12 billion in the 2025 General Appropriations Act intended for development projects in the first district of Albay and pushing for the 750 million infrastructure projects leading to a beach property owned by the Ko family. Diba? Ang gagaling ng mga kongresista nito mga kababayan. Ito yung paborito natin na kongresista. Itong si Elizalde Ko mga kababayan. Diba? Kung hindi nyo ito kilala si Zaldico mga kababayan at itong si Gil Bungalon, itong si Elizalde Ko mga kababayan, ito lang naman yung chairman ng Appropriations Committee mga kababayan. Na kung saan, isa ito doon sa mga nagpirma ng Bicameral Committee Meeting Report mga kababayan. At pagkatapos nun, pag-umpisa ng 2025, tinanggal. Pinalabas ng Administrasyong Marcos mga kababayan na ang may sala doon sa issue ng 2025 budget ay itong si Elizalde Ko. Niloloko yung taong bayan. Binubola tayo na kung saan Elizalde Ko nga raw yung may issue kaya tinanggal. Pinagtakpan pa na silang lahat dyan. At ito na nga, isa na ito mga kababayan. Okay? At ito naman si Gil Bungalon mga kababayan. Paborito din natin ito. Isa ito sa magiging prosecutor, congressman prosecutor doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. At isa din ito sa atat mga kababayan na umpisa na yung impeachment trial.
Nako. Of course, atat sila dyan kasi may pinangako na for later release, mga kababayan. Ako. Naghihirap ba itong Ako Bicol Party List ngayong eleksyon, mga kababayan? Kasi naghahanap talaga ito ng pondo. Eh. Oh, eto ha. Tingnan ninyo. Jill Bongalon, mga kababayan. Gusto na talagang umpisahan itong impeachment trial laban kay Sara Duterte. Bakit? Kasi nga may for later na release na kung saan i-release lang yung pondo pagkatapos ng impeachment trial. Na kung maging convicted na yung Sara Duterte. Unfortunately, kahit anong tulak nila doon sa mga senator, mga kababayan, kahit anong palabas nila ng statement na kung saan dapat nang umpisahan yung impeachment trial, yung Senate talaga, mga kababayan, wala pa talagang plano. July pa talaga yung gusto nila. Kaya naantala itong budget ng, lalo na dito ng Ako Bicol Party List, mga kababayan, at sa ibang pumirma doon sa impeachment case laban kay Sara Duterte. At anong ginagawa ngayon? At eto. Tingnan nyo ha. Diverting 1.12 billion in the 2025 General Appropriations Act intended for development project the first district of Albay, and pushing for the 750 million infrastructure projects leading to a beach property owned by the Ko family, mga kababayan. Ang yaman talaga ni Zaldico, di ba? May hotel pa ito, mga kababayan. Ang yayaman pala talaga ng mga taga-Albay. Mga taga-Bicol. Di ba? Ito, continue natin, mga kababayan. Okay? Para mabasa ninyo. Lagman told the Manila Times that the vital projects in the first district of Albay proposed by his late father, Representative Edsel Lagman, underwent a thorough process of consultation with the beneficiaries and were endorsed by the local municipal councils and the Regional Development Council. Naku, kay Congressman Edsel Lagman pa naman ito. Naku, nagkaroon pa naman sila ng doon sa Congress, mga kababayan. Ito kay Edsel Lagman. Naku, nagbigay-pugay pa naman sila dito. Congressman Edsel Lagman. Anyat, ito, anong ginagawa ni Zaldico ngayon? Baka ito lang talaga hinintay ni Zaldico, mga kababayan, no? Na mawala itong si Congressman Edsel Lagman, kaya ito nag-take advantage na dito si Zaldico, mga kababayan, at si Jill Bongalon. Naku, mga swapang talaga, mga kababayan. Ang saswapang mga tao, mga kababayan. Ito si Jill Bongalon, mga kababayan, ang bata-bata pa nito. Ganito ganito na kagaling mangurakot. Bata-bata pa na. Nagtitrain sila dyan sa Congress, mga kababayan, ng mga batang kurakot. Tingnan dyan, ha? Hindi ito fake news, mga kababayan, ha? Galing ito Manila Times ito. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko ito. Hindi, Manila Times po ito. The project, ito, para mabasa nyo. Teka lang, ayan. The projects, however, are stalled without the funding. The budget diverted by Zaldi and Jill is approximately 1.12 billion. Around 300 million of the diverted funds were for the completion of projects like the St. John the Baptist Church restoration. Nako, nagpagawa pa ng simbahan. Nagpagawa ng simbahan. Nag-repair naman pala. Sorry. Nag-restore. Trabaho ba ng kongresista yan? Mag-restore o gumawa ng simbahan, mga kababayan? Mag-comment nga kayo dyan. Ngayon ko lang narinig ito, congressman nagpagawa ng simbahan. Sa pagkakaalam ko, yung mga
yung mga bishops, yung mga pare, yung mga kung anong congregation na naka-assign dyan, yan yung magpapatayo ng mga simbahan, mga kababayan. Ito pa, the coastal road in Tabaco, bridges and roads, Lagman said. Ayan ha. Around 300 million of the diverted funds were for the completion of projects like the St. John the Baptist Church restoration, the coastal road in Tabaco, bridges and roads. Diyan naman magaling yung mga ito. Itong Ako Bicol mga kababayan, diyan magaling sa kanilang mga projects na yan mga kababayan. Oh. At hindi lang si Zaldico at Jill Bungalon yan mga kababayan ha. Ang dami diyan. Mention natin dito. Oh. Aurelio Gonzales mga kababayan. Mga flood control projects sa kanila yan. Search nyo. Kahit i-search nyo dyan sa Google mga kababayan. Around almost 700 millions yung kontrata nila. Mga kababayan. Sino pa? Roch Gutierrez, yung pamilya na, Arlo Construction mga kababayan. Ang daming projects niyan. Ang daming kontrata sa gobyerno niyan. Oh. Kaya ang daming flood control projects, ang daming mga yun nga, yung DPWH ang laki nga ng pondo mga kababayan, kaya nga naging issue ito sa Supreme Court mga kababayan. Oh, ito. Of the 1.12 billion amount deleted, 750 dito tandaan nyo 750 million was diverted to a road concreting project in Barangay Alimsog, Santo Domingo, a small coastal barangay with around 337 families. The multi-lane road concreting project leads to the resort of former Ako Bicol Party List Representative Christopher Co. and to the new beach property owned by the Co family, Lagmansen. Diba? Anyat, anong sigaw nila mga kababayan? Impeach Sara Duterte. Pero ito, tingnan ninyo. Nagpagawa ng daan para papunta doon sa kanilang bagong beach property mga kababayan. Diba diba ang sarap batukan mga kababayan? Alain niyo yan. Kung kayo nanonood kayo ng video na ito mga kababayan, anyet, gusto nyo pa rin ma-impeach si Sara Duterte at naniniwala pa rin kayo dito sa mga kongresista mga kababayan ako, mag-isip po kayo ng mabuti mga kababayan. Kasi ito po yung totoo. Nililihis lang kayo ng mga kongresista ito doon sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ito talaga yung gusto ng mga kongresista. Itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pagkakaroon ng ilang-ilang projects, pagkakaroon ng mga kontrata dyan sa gobyerno para sa kanilang mga construction companies, mga kababayan. Binuking ito ni Sara Duterte, kaya galit na galit sila, mga kababayan. Diba? Pero karamihan pa rin sa inyo, naniniwala pa rin dito sa kanila na kung saan dapat i-impeach si Sara Duterte. O kung i-impeach niya si Sara Duterte, sino na lang magtatanggol sa taong bayan, mga kababayan? Ano na ito? Naka-one spree na ito, mga kababayan, ng mga kongresista. Again, tingnan niyo ito, ha? Hindi ba ito corruption tawag niyo dito? Dinivert mo yung budget. Doon mo pinupunduhan yung road concreting mo na mayroon lang 337 families. At papunta ito doon sa bago mong beach property, mga kababayan. Ba, ang galing? Ang galing, ha? Naku, kayo dyan taga Bicol, naku.
Kung pwede lang, wag nyo na itong iboto, itong Ako Bicol Party List. Ginagamit lang kayo nito. Hindi pa tayo tapos. Patuloy muna natin. Ang dami kong daldal. Sorry po mga kababayan. Galit na galit ako dito mga kababayan. Kasi ito harap-harapan. Christopher Co is running for the congressional seat in the 2nd District of Albay in the 2025 polls, mga kababayan. Tumatakbo pala ito. So, tingnan niyo ha. Ako Bicol Party List, Zaldico. At ito rin para, 2nd District of Albay, tumatakbo rin pala itong si Christopher Co. Mga kababayan, sa tingin niyo, wala itong plano? Para makabenefit yung personal needs niya, mga kababayan? Ako, kung kayo dyan, taga-Albay, kung iboto nyo pa to, nako, iwan ko na lang sa inyo. Oh. Paki-share ng video na ito, mga kababayan, lalo na dun sa mga taga-Albay para makita nila ito. Nako, baka iboto nila. Kasi namimigay ito ng ayuda si Zaldico, mga kababayan, at si Jill Bungalon. Nako, ang daming budget nito. Kasi lagi itong sumasama dun sa sortie ng mga bigayan ng mga ayuda, mga kababayan. Ito. Oh, the balance of the diverted funds went to Cagraray Island Road projects, where the properties of Zaldico are located. Specifically, Cagbulacao, Manait, Tanagan, and Mataas, she said. This refers to Crisel Lagman, mga kababayan. Ang tindi naman ni Zaldico, mga kababayan. Grabe ito na kawan, mga kababayan. Grabe. Pera ito ng taong bayan. Galing ito sa tax. Ito, pagpatuloy natin. Lagman said the ongoing construction of the road networks in Barangay Cagbulacao and Barangay Manait in Cagraray Island, Bakakay Town, are causing serious flooding in the village, mga kababayan. Flooding in the villages pala. In the villages. Oh, tingnan nyo yan. So basically, hindi iniisip ni Zaldico yung ibang villages, mga kababayan. Iniisip lang niya na mapaganda yung kanyang property. Diba? Sige, boto nyo pa ito, mga kababayan. O, kasi naman, tayong lahat, pwede itong bumoto ng Ako Bicol Party List, ha? Hindi lang ito doon sa mga tao sa Bicol, mga kababayan. So, kaya, kahit saang lupalo kayo ng bansa, mga kababayan, or mundo, wag nyo na itong iboto, itong Ako Bicol Party List, mga kababayan. Oh, ha? The Manila Times tried to get the side of Co through his mobile phone and to his staff since Monday, but the lawmakers' camp did not respond nor release any statement over the accusation of Lagman. Following the removal of budget in the 1st District of Albay, the Sangguniang Panglungsod of Tobacco passed a resolution asking President Ferdinand Marcos Jr. to restore the funds for the projects in the 1st District that were slashed from the 2025 GAA. Nako, ewan ko na lang kung may mabal. Yung sa PhilHealth na, hindi nga pinansin, mga kababayan. Ni President Bongbong Marcos, ito pa kayang request ninyo, mga kababayan. Oh, ewan ko na lang. Una, ako, wala akong masabi nito, mga kababayan. Mag-comment nga kayo dyan. Tingnan natin kung anong masasabi nyo dito. Ako, natalamimi ako sa grabe ng ni Zaldico, mga kababayan. Ito. Baka sabihin nyo, fake news yan. Wala ebidensya kasi hindi nagsasalita si Zaldico. Katulad nung ibang issues, mga kababayan, ito, magaling si Zaldico, manahimik. Dito siya magaling. Tumahimik lang, mga kababayan, para mapatay yung issue sa kanya. O katulad nung, di ba, ang dami pa rin nagtanong kung tinanggal ba siya bilang chairman ng Appropriations Committee or siya ba yung umalis, di ba? Until now, wala pang statement.
na kababayan. Until now na namatay na lang yung issue. At posible ito rin, hindi rin ito mag-release ng statement kasi nga anyway, nandoon na naman, may budget na naman. Di ba? May proyekto na, wala na problema. Kahit magkandara pa kayo dyan, mag-rally-rally kayo dyan, maubos yung boses nyo, yung budget nandoon na sa concreting ng daan patungo sa kanyang beach resort. Yan, ha? O, ito, may papakita tayo. Baka sabihin niyo na, oy, fake news yan, fake news. O, ito. Ito, oh, ayan. Oh, di ba? Oh, tag 250 million po yan na mga budget. Oh, basahin natin. Mababasa nyo ba? Teka lang ha. Basahin natin. Kasi mukhang maliit eh. Oh, ayan. Oh, ito mga kababayan. Teka lang, nasaan? Ito. Ayan, Construction of Road Alimsog Sentro, Sitio Balite, Barangay Alimsog, Santo Domingo, Albay. 250 million po yan, mga kababayan. Ha? Ito, another 250 million. Construction, iyang binilugan ng pula, mga kababayan, ha? Construction of Road Alimsog, Saday, Alimsog Centro Coastal Road Phase 1, Barangay Alimsog, Santo Domingo, Albay. 250 million din yan. O, di ba? Ito. Construction of Road Alimsog, Saday, Alimsog Centro Coastal Road Phase 2, Barangay Alimsog. O, di ba? 250 million din yan, mga kababayan. O, di ba? O, meron mo din pa dito sa baba, oh. Rehabilitation of Road Alimsog, Saday to Sitio Iraya, Barangay Alimsog, Santo Domingo, mga kababayan. Oh. Hindi binulugan, most likely nandiyan na yun sa budget. Pero ito nga, mga kababayan, no? 'Di ba? Meron din dito. Ito yung sinasabi, mga kababayan, itong pinakauna, oh. Oh. Construction of Cagbulacao, Tanagan Road Phase 2, Bakakay, Albay. Yan yung papunta, ayan yung kung saan yung property ni Zaldico, mga kababayan, ha? Construction of Manait, Tanagan, Napao, Ridge Road, Bakakay, Albay. Yan yung sinasabi doon sa Manila Times, mga kababayan, di ba? Naku. Ay, naku, mga kababayan. Again, ulitin ko po, kung pwede po, huwag nyo na po itong iboto. Itong Ako Bicol Party List, mga kababayan. Isipin, kung hindi man kayo taga-Albay, or kung lalo na huwag nyo nang iboto itong Ako Bicol Party List. Kasi ang iniisip lang nito ni Zaldico at ni Jill Bongalon, mga kababayan, ay yung mga personal interest nila. Hindi po ito nag-iisip sa taong bayan, lalo na dyan sa Bicol, mga kababayan. Ano lang mangyayari? Imagine ninyo yan, ha? Hindi iniisip yung ibang villages na bumabaha dahil sa pag-construct nila dyan ng daan patungo sa beach property ni Zaldico. Diba? Ano ibig sabihin? Klaro-klaro na yan, mga kababayan. Naku. Ang sarap sa bunutan ni Zaldico, mga kababayan. Kung nasa harap lang natin yan. Diba? Sinong best friend ni Zaldico? Comment nga kayo dyan. Of course, si Martin Romualdez. Ito Jill Bongalon, lang to, trainee niya ito, mga kababayan. Trainee. And natututo na rin, mga kababayan. Magaling na rin. Diba? Bakit pumirma? Of course, for later release. Bakit nagmamadali sa pag-impeach kay Sara Duterte? Nagmamadali sa impeachment trial? Of course, for later release, mga kababayan. Naghihirap na pala ito, mga kababayan. Mahal sigurong release. Anyway, mag-comment kayo dyan patungkol dito.
Okay, again, paki-like and share ng video na ito mga kababayan para malaman ng lahat kung anong mga katarantaduhan ng ginagawa dito ni Zaldico at ni Jill Bongalon mga kababayan. Okay? Subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat po sa lahat at magandang araw sa inyo.